Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, tinutuloy pa rin natin pagtalakay sa Nawaqid al-Islam. Sa pangalawang dahilan kung bakit shirk at kufur ang mudaharatul musyrikin lil muslimin, ang pagtulong sa mga kufar at sa mga musyrik laban sa mga muslim. Anna mudaharatul kufar alal muslimin mawalat tatadammanu bu'dan li dinillahi ta'ala. Ang pagtulong daw sa mga musyrik at sa mga kuffar laban sa mga muslim at ang pagiging matapat sa kanila ay isang uri ng katapatan na nangangahulugan na namumuhi ang gumagawa nito sa relihiyon ni Allah. Kasi hindi pwede na sabay mong minamahal ang kufur at ang Islam. Hindi pwedeng sabay mo itong minamahal. Isa lang ang pwede mong mamahalin: ang pananampalataya o ang kawalang pananampalataya. Hindi pwede na sabay. At ito nga ay harban li ibadillahi as-salihin. Ang katapatan sa kuffar at ang pakikipagtulungan sa kanila laban sa mga Muslim ay pakikidigma laban sa matutuwid na mga alipin ni Allah. At ito rin nga ay nasratul kuffar, pagtulong sa kuffar at pagpapatagumpay sa kuffar. Ngayon nga, kung ikaw ay matapat sa kanila, ibig sabihin na ikitigma ka sa mananampalataya. At kung ikaw ay nagpapatagumpay sa kuffar, ibig sabihin, dinudulot mo ang pagkatalo ng mga Muslim. Hindi pwedeng sabay na iiral ang mga bagay na ito kahit kailan. Katulad na kung paanong hindi maaring ang shirk at kufur ay nasa puso ng isang tao. Isa lang ang magwawagi dito. Wala syakka annal iman la yumkinu an yajtami ma'a hadihi al-mawalat. Na nga walang duda ng pananampalataya ay hindi maaring kasama ng katapatan na ito sa kuffar. Sinabi ni Allah, Surah Al-Ma'idah verse 80 to 81, Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusahum an sakhitallahu alayhim wa fil adabihum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum awliya'a walakinna kathiran minhum fasikun. So dito sa aya, Suratul Ma'idah, ito ay serye ng mga aya na ipinahayag sa Madina. At ito ay malinaw na nagpapahayag doon sa kalagayan ng marami sa mga munafik. Mga munafik ang tinutukoy dito. Dahil ang mga munafik sila naman yung mayroong pangunahing katangian ng pakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim. Kaya doon sa pagtalakay natin sa Tadail Umam alal Ummatil Islamiyah, ang pagtutulungan ng mga kuffar, mga bansang kuffar, iba't ibang bansang kuffar, laban sa mga Muslim, malaki ang papel dito ng mga traidor. Malaki ang papel dito ng mga traidor. Halimbawa nga niyan, ang CIA, halimbawa, bago sumalakay ang Army, ang Marines, ang Air Force, ng Armed Forces, nauna na doon yung CIA. Hinahanap nun kung sino ang traidor at kung sino ang pinakamakikinabang kapag bumagsak yung kasalukuyang pinuno. Yun ang kakausapin nila. Bago pa nila pabagsakin si Saddam Hussein, bago pa nila pabagsakin ang Taliban, lalapitan nila yung mga traidor. Nasasalo dun sa pamumuno nang sa gayon magkakaroon ng pinuno na kakampi nila. Kasi tuwing nang nagkakaroon ng pagbagsak ng anumang lipunan o anumang pamumuno, may tinatawag na power vacuum. Power vacuum, ibig sabihin,
Lahat mayroong pagkakataon na mamuno. Lahat may pagkakataon na mamuno. Kaya inaagapan niya ng Amerika. Nakapag bumagsak ang Taliban, sinalakay nila yung Taliban, maging abala ang gobyerno ng Taliban, mayroong mamamahala sa Afghanistan, nakakampi nila. At ganoon din sa Iraq. Pero nga, hindi nila napagtagumpayan either of the two. Sa Afghanistan, hindi talaga nila natalo ang Taliban. Mas matindi pa ang pinsala na dinulot sa kanila ng Taliban kaysa sa Vietcong, ng Vietnam War. At mas, mas malaking ginastos nila, mas matagal, mas maraming namatay sa Afghanistan kaysa sa Vietnam. Hindi nadadala yung Amerika eh. Kala nila kaya nila lahat eh. Hindi nila, iniisip yung magiging consequences ng kanilang mga ginagawa. Kahit pa ang tindi ng propaganda nila noon. Pinalabas nila na ang mga Muslim ang nagpasabog ng World Trade Center at kailangan digmain ang Afghanistan na nagkukupkop sa Al-Qaeda at iba't iba pang mga bagay. Ang Iraq naman, gumawa sila ng propaganda na merong weapons of mass destruction sa Iraq na wala naman kahit ano talaga. Ang Iran, na totoong merong weapons of mass destruction, kasi merong nuclear program ang Iran, hindi nila sinasalakay. Samantalang yung Iraq, sinalakay talaga nila ang buong bansa. Yung Iran, kunwari lang yan, kaaway ng Amerika. Pero lahat yan palabas. Lahat yan palabas. Walang away sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lahat yan ay magkakakampi. Kaya nga pagdating nila doon, sinasalo nila yung pamumuno. Pero hindi nila napagtagumpayan. Kasi bandang huli, 20 years after ng pagsalakay ng mga Amerikano sa Afghanistan, nandun pa rin ang Taliban na namamahala sa Afghanistan. At yun nga lang, alhamdulillah ngayon, ang maaaring masabi natin, syempre sa pagtatakda na rin ni Allah, nagkaroon ng bagong henerasyon ng mga Taliban na mas matuwid ang kanilang pamumuno. Alhamdulillah, kaysa dun sa mga nakalipas na may kalupitan talaga sila sa kanilang pamumuno. Syempre, mga bata ngayon na namumuno ngayon, mga mas bata, ang iba sa kanila mas nakapag-aral din ng mas malalim sa relihiyon, kaya mas maayos talaga ngayon ang pamamahala sa Afghanistan. Pinatatag sila ng digmaan. Sa Iraq naman, ang nangyari, inagapan nila, naglagay sila ng Shia, si Al-Maliki. Pero nangyari kay Al-Maliki, naging mahinang pinuno, na dahil dito, lumitaw yung ISIS sa Iraq. Lumitaw ang ISIS sa Iraq at ginawa ng capital ng ISIS ang Mosul. Kaya nung lumaganap yung ISIS, actually, pa-pull out na yung mga Amerikano noon, pero yun ay failure sa parte nila na naglagay sila ng traidor, pero yung nilagay nilang traidor, mahina. Hindi rin nakapagpatupad ng kanilang kagustuhan. Kahit sa Afghanistan, yung mga presidente nilagay nila, sina Hamid Karzai, puro rin may hina. So makikita natin sa mga nangyari sa nakaraan na totoo ito. Totoo itong sinasabi ng ating mga scholar na hindi nga maaring magsasama ang pananampalataya at ang pakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim. Kasi kahit ano pa man yung idadahilan nila ng mga traidor. Yung mga traidor, maraming ikakatwiran yan eh. Kung bakit niya tinatraidor si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami siyang kinakatwiran. Pero bandang huli, ang ugat, ang punot dulo ng kanyang pagtatraidor, kawalan ng pananampalataya. So dito nga sa Suratul Ma'idah, doon sa 80 to 81, Napin natin yung mga nauna at mga sumunod na aya doon. Ang pangunahin na tinutukoy dito nga ay ang mga musyrikin, ang mga munafikin. Na makikita mo ang marami sa kanila na matapat sa mga hindi mananampalataya.
At yung mga munafik nga ang mayroong pangunahing katangian ng pakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim. Kaya ngayong ISIS, yung mga Khawarij, yan din yung ibibintang nila sa mga traidor, kufur at shirk. Na dahil dito pinapatawan nila sila ng parusang kamatayan. Pero yung sa Khawarij, sa ISIS, masyado namang mahigpit na porke hindi ka lang nakikipagtulungan sa kanila, pagbibintangan ka na nila ng katapatan sa kuffar at pagbibintangan ka na nila ng shirk, kufur at ridda. Inga, labi sa makaddamat lahum anfusuhum, an sakitallahu alayhim wa fil adabihum khalidun. Napakasama ng dinulot nila sa kanilang mga sarili na nagkamit sila ng pagkamuhi ni Allah. Na sila dahil dito ay mananatili sa impyerno, sa parusa habang panahon. Kung sila ay nanampalataya lamang sana kay Allah at sa kanyang propeta, at sa anumang ipinahayag sa propeta na ito, hindi nila kinuha bilang mga kakampi ang mga kuffar. Pero yun nga, ang marami sa kanila ay mga suwail. Ang karamihan sa kanila ay mga suwail. So dito itinatanggi ni Allah na kung ang tao ay totoong, kumbaga itinatanggi ni Allah na maaring magsasama ang iman at ang pagtatraidor sa mga Muslim o ang iman at katapatan sa kuffar. Na kung sila ay tunay nga na nananampalataya kay Allah sa kanyang sugo at sa anumang ipinahayag sa kanya, hindi niya kinuha ang kuffar bilang mga kakampi. Hindi niya kukunin sila bilang mga kakampi. Yun nga, yung karugtong dito na aya, kaya hinanap ko itong aya na ito. Kasi wala dito sa libro. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyraku. Matatagpuan mo na ang pinakamatindi sa mga tao pagdating sa pagkamuhi at pakikibaka laban sa mga mananampalataya, ang mga Hudyo at ang mga pagano. Sa konteksto nito, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga Hudyo syempre, na nagtraidor kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Kainuka, ang Nadir, ang Qurayza, at iba't iba pang tribo ng mga Hudyo na nakidigma laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na yung mga taga-Madina, na meron silang kasunduan na ipagtatanggol ang Madina pero nakipagsabuatan sila sa Quraysh. Sila ang merong pinakamatinding adawa, pinakamatindi na galit pagkamuhi sa mga mananampalataya, at ganun din yung mga musyrikin. Ang tinutukoy dito syempre, ang Quraysh at ang kanilang mga kakampi. Ang Quraysh at ang kanilang mga kakampi. Sa totoo niyan, doon sa Ahzab, kasama doon yung mga tribo nang sumalakay sila sa Ghazwatul Khandaq o yung tinatawag na Ghazwatul Ahzab. Ang Quraysh, na nasa ilang libo sila ng mga sundalo, kasama nila doon kahit yung mga tribo na dati nilang kalaban. Kung naalala ninyo sa Badar, wala si Khalid bin al-Walid sa Badar. Kasi sa panahon na yon, kaaway ng Quraysh ang Banu Kinana, yung Kinana. Pero doon sa Ahzab, nandun na ang Kinana kasama ng Quraysh para sa lakayin ng mga Muslim. Nagkaisa sila laban sa mga Muslim. So dito sa konteksto nito, kumbaga, ang tinutukoy dito ng mga Hudyo ng Madina at ang mga kuffar ng Quraysh. Pero maaring totoo pa rin ito hanggang sa panahon natin ngayon. Ang mga Hudyo, ang pinakamatindi ang adawa laban sa mga mananampalataya. At ang mga Kristiyano na makikita natin na aktibo sa digmaan laban sa mga Muslim sa panahon natin ngayon, sa totoo niyan, maaring sila ay nasa ilalim pa rin ng impluensya o pagpapayo ng mga Hudyo. Bandang huli, yung mga Hudyo talaga ang matinding kalaban ng mga Muslim. Ang totoo niyan, sa umpisa ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ang tingin ng mga Kristiyano sa mga Muslim, sekta ng Kristyanismo na humiwalay. Hindi tayo itinuturing ng mga Kristiyano bilang hindi mananampalataya. Pero mga Hudyo, tinuturing talaga nila ang mga Muslim na hindi mananampalataya, kumbaga sa kanilang paniniwala. Katulad lang din kung paano nila tinuturing ang mga Kristiyano bilang hindi mananampalataya. Kasi yung mga naunang mga Kristiyano, sa totoo lang yan, naintindihan nila na ang Islam at Kristyanismo magkarugtong ang mensahe nito. Yung nga lang, tinuturing nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na founder ng ligaw na sekta ng Kristyanismo. Katulad lamang din kung paano nila itinuring si Arius, si Nestor at yung iba pang mga naunang mga sekta ng Kristyanismo. Ganun ang tingin nila sa mga Muslim. Ganun ang tingin nila sa mga Muslim. Pero yung mga Hudyo, umpisa pa lang, kalaban talaga agad ang tawag nila sa mga Muslim. Kaya matatagpuan ninyo sa marami sa mga pilosopo ng mga Kristiyano, marami silang mga naisulat tungkol sa Kristyanismo. Kumbaga, inahambing nila yung doktrina ng Kristyanismo at ng Islam. Yun nga yung mga Orientalist. Halimbawa niyan sa mga Kristiyano, sina St. Thomas Aquinas, marami siyang naisulat tungkol sa Islam. Si John of Damascus, Arabo yun na Kristiyano, marami siyang naisulat tungkol sa Islam. Kasi may pakialam sila sa Islam. Pero yung mga Hudyo, walang pakialam sa Islam. Talagang kalaban ang turing nila sa atin. Kasi nga, maaaring sa panahon natin ngayon, may mga conspiracy theory na mga Hudyo talaga ang nagpapatakbo ng buong mundo. Maaaring totoo nga. Facebook, Hudyo ang may-ari. At ang iba't iba pang malalaking mga industriya, Hudyo ang may-ari. Mga Hudyo ang namumuno ngayon sa cybersecurity, sa internet. Mga Hudyo ang namumuno sa pagdidisenyo at paggawa ng mga armas. Hindi lang yung mga Hudyo sa Israel, pati mga Hudyo sa Amerika, Hudyo sa iba-ibang mga bansa. Silang namumuno sa medisina. Tingnan niyo yung Nobel Prize. Madalas diyan mananalo, Hudyo. Hudyo ang namumuno sa mundo, maaaring posible. Kasi nga, pinagbibigyan sila ni Allah na maging paraiso na nila ang mundo. Kasi bandang huli sa kabilang buhay, wala na silang bahagi sa kabilang buhay. Dahil nga, ang pinakamatindi ang pakikipag-away sa mga Muslim, ang mga Hudyo at ang mga musyrik. Pero sa kabaligtaran nito, wala tajidanna akrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Subalit matatagpuan mo na ang pinaka malapit sa pagmamahal o pagmamalasakit sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, ay yung mga nagsasabi na kami ay mga Kristiyano. Na kami ay mga Kristiyano. Yung nga, ito na yung sinasabi ko, na ang mga Kristiyano, sa unang bahagi nito, kinikilala nila ang Islam bilang, kumbaga, relihiyon na nanggaling, posibleng, may pareho na katuruan sa kanila, may pagkakatulad. Pero mga Hudyo, tinatakwil talaga nila tayo. Tinatakwil talaga nila tayo. Yun nga lang sa panahon natin ngayon, kahit mga Kristiyano galit sa mga Muslim, syempre ito na yung resulta ng ilang daang taon, ilang century ng Orientalism o Islamophobia na pagtuturo ng galit at pagkamuhi sa mga Muslim. Pero yun nga, ang pinakamalapit sa mga Muslim, sa pagmamalasakit nila sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano. Silang nagsasabi na sila yung mga Kristiyano. Dalika bi anna minhum kissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Dahil meron daw nakabilang sa mga Kristiyano na mga pari at mga monghe na hindi nagmamalaki. Ibig sabihin, tinatanggap nila ang katotohanan. Na maaring iilan sa kanila ay magmumuslim pa. Magmumuslim ang ilan sa kanila. Pero ang totoo din yan, merong mga Kristiyano, mga pinunong Kristiyano, na kinikilala ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi naman sila nagmumuslim.
Halimbawa niya si Heraclius, yung emperador ng Byzantine Empire ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinilala niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Kinilala niya. Kung naalala ninyo yung pag-uusap nila ni Abu Sufyan, lahat ng tinanong niya kay Abu Sufyan ay mga tanda ng pagiging propeta. At sinabi niya na kung totoo yung sinasabi nga ni Abu Sufyan, kumbaga, kaya tiniyak niya kung nagsisinungaling ba si Abu Sufyan. Sa pamagitan ng mga sagot ni Abu Sufyan na pagtibay niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay propeta. Pero hindi siya nag-Muslim. Alam niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Si Muqawqis, yun doon sa Egypt, yung Coptic, maaring kinilala niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta rin ni Allah. At meron pang nagsasabi na maaring nag-Muslim pa siya. Dahil doon sa pagpapadala niya ng regalo, yung nga si Maria Kibtiya, ipinadala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang regalo, bilang alipin. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaroon ng anak kay Maria, yun nga si Ibrahim. Si Maria Kibtiya, nagkaroon ng debate yung mga scholar tungkol sa kanya. Kung siya ba'y asawa o kumbaga concubine, alipin na babae na merong sexual na relasyon yung amo niya sa kanya. Pero lumilitaw sa mga patunay na most probably alipin siya at nanatili siyang alipin. Or alipin siya at bandang huli ay pinalaya siya. Ngayon, merong nagsasabi na alipin siya at pinalaya. Kasi merong mga hadith na tumutukoy na nang isinilang niya si Ibrahim, pinalaya siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alipin talaga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipin siya, hindi siya asawa. Hindi siya asawa. Nang ibig sabihin dito, kumbaga ang tinitingnan natin dito, kung titingnan natin yung circumstances ng kapanganakan ni Ibrahim, so siya ay alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya asawa. Tapos pangalawang batayan dito, ganun ulit, doon sa circumstances ng kapanganakan ni Ibrahim, si Maria Kibtiya, actually kahit doon sa mga lumipas pang panahon pagkatapos nito, hindi siya nakatira doon sa paligid ng Masjid an-Nabawi katulad ng iba pang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat sila, yung bahay, nakapaligid sa Masjid an-Nabawi kasama yung bahay ng iba pang mga sahaba. Nakadikit sa masjid yung bahay nila. Pero si Maria hindi ganun yung kanyang bahay. Pero syempre may nagsasabi na maaaring wala ng space kaya wala siya roon. Pero ano pa man, yung pinakamatibay doon yung hadith na pinalaya siya pagkatapos lang niya na isilang si Ibrahim. Ibig sabihin nung panahon na yun, siya ay alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kung napangasawa man siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after niyang isilang si Ibrahim, nung siya ay naging malaya, so posible rin na nangyari ang ganoon. Alhamdulillah. So dito, sa usapin na ito, may mga pari at may mga pinuno na panrelihiyon ng mga Kristiyano ang kumikilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang iba sa kanila ay nagmumuslim. Ang marami sa kanila ay nagmumuslim, alhamdulillah. Na sila nga, idugtong lang natin ito. Wada sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. May kita mo ang mga Kristiyano, lalong-lalo ng kanilang mga pari at mga pastor, o maaaring yung pangkalahatan ng mga Kristiyano, may kita mo ang marami sa kanila na kapag narinig nila ang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kita mo ang kanilang mga mata na lumuluha dahil sa katotohanan na nakikilala nila. Ibig sabihin, nung nakarinig sila ng da'wa, tinanggap nila ito. At naluluha sila sa kaligayahan na matanggap ang balita ng pagdating ng propeta na ibinigay ang bisyara tungkol sa kanya doon sa Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Yung nga naalala ko si Addas. Si Addas, siya yung nag-iisa na nag-Muslim doon sa Taif. Utusan yun ni na Utbah bin Rabi'ah.
na tagapitas ng dates. Parang si Salman Al-Farisi. Tagapitas siya ng dates, yun ang trabaho niya. Nang nagpunta si Addas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi naupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa isang sulok ng Taif. Kasi sobrang pagod niya paglalakbay, tapos hindi pa siya tinanggap ng mga tao, tapos yun na ngayon pinagbabato siya ng mga bata. Kasama niya doon si Zayd bin Haritha. Bata pa doon si Zayd bin Haritha. Napaupo siya doon at meron lumapit sa kanyang tao, yun nga si Addas. At tinanong niya si Addas kung taga saan si Addas, kasi hindi siya, kumbaga, nakilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya taga roon o hindi siya Arabo. Sasabi ni Addas, siya daw ay taga Ninawa, yung Nineveh. Yung Nineveh na siyang lugar ni, sinong propeta yung taga doon? Si Yunus alayhis salam. Taga doon siya. So yun sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taga Nineveh ka pala, taga roon ng aking kapatid, si Yunus alayhis salam. Si Yunus alayhis salam. Si Yunus bin Matta. At si Addas, kumbaga natuwa siya doon sa kanyang nabalitaan. Nasabi niya, totoo kaya na ikaw ay propeta? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta ako. So si Addas, sa sobrang tuwa niya, hinalikan niya yung tiyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay nagmuslim din sa araw na yun. At wala nang nabalita muli tungkol sa kanya. Wala akong nalalaman na balita muli tungkol sa kanya. Kung buhay pa ba siya nung panahon ng Fathu Makkah o nasaan na siya. Pero ang malinaw, nanampalataya siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na yun. Siya ay nagmuslim. Tuwang-tuwa siya. Kasi totoo yung mga bisyara, yung mga magagandang balita sa Biblia tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mga Kristiyano nakikilala nila ito. Kahit nga doon sa panahon nung, yung lagi nakukwento ko sa inyo, yung paring Kastila na nagmuslim, si Anselm Tormeda, ganun din. Tinatalakay nila yung tinatalakay natin ngayon doon sa Imanu bir Rusul, yung Parakletos. At nakikilala nila na yung Parakletos ay tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero binigyan nila ng ibang interpretasyon yung Parakletos. Hindi ito ginawang Muhammad sa kanilang mga translation, kundi ginawa nila itong salitang nangangahulugan na kapuri-puri. Samantala sa original na Bible sa Hebrew, malinaw na binabanggit ang mga kataga o mga syllable na Muhammadim. Pangalan talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang ginawa nila itong adjective o noun, na common noun, hindi proper noun na pangalan. At ito tinutukoy nga dito ni Allah na matindi ang pagkamuhi ng mga Hudyo sa mga mananampalataya, at ang marami sa mga Kristiyano naman ay malapit naman sa mga Muslim. Kaya nga, marami mga Kristiyano talaga ang nagmumuslim, sa totoo niyan. Kahit pa maraming modus ngayon, maraming modus, pero kung sa dami ng mga totoong nagmumuslim, yung totoong Muslim, marami yung mga dating Kristiyano na nagmumuslim. Kung ihahambing sa iba pang mga relihiyon, kung ihahambing sa mga Buddhist na nagmuslim, Hindu na nagmuslim, marami pa rin ng Muslim na dating Kristiyano. Mas marami pa rin. Kahit pa sabihin natin maraming modus ngayon, sinasabi nila, sabihin nila sa Islamic Center nila, may nagmumuslim sa kanila 1,000 buwan-buwan. O sabihin natin sa 12,000 na magmumuslim sa kanila, taon-taon, may isa lang na naging matuwid. Parang wala pa nga eh. Wala pang 1%. Kasi sa totoo niyan, sa bihira talaga yung bihira yung nagpapakamatuwid. Pero despite that, sa kabila ng mga modus sa pagpapasyahada, marami pa rin talagang Kristiyano ang nagiging Muslim. So tayo dito, puro Kristiyano naman tayo dati, di ba? May satanista ba rito? Ikaw, satanista. Satanista? Wala, di ba? Lahat naman dating Kristiyano. So yun ay patunay na totoo ang sinabi ni Allah.
At yung nga sinabi ng mga Kristiyano, sinasabi ng mga Kristiyano na nagmumuslim, tuloy na natin itong mga aya kasi maganda yung kahulugan ng mga to eh. Nabasa ko nga ito nung bago pa lang ako sa Islam, nabasa ko itong mga aya na ito. Na-touch din ako nila. Sabi doon sumunod na aya, 84. Teka, may nalaktawan yata tayo. May nalaktawan pala tayo. Sa daluluha daw kanilang mga mata dahil sa pagkakilala nila sa katotohanan, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. At sinasabi nila nang sila ay nagmuslim, Panginoon namin, nanampalataya na kami, kaya itala mo kami kasama ang mga syahidin, kasama ang mga saksi. Sumasaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sumasaksi ng propeta na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang siyang binabanggit sa mga naunang mga kasulatan na parating na susunod na propeta. So doon sa 84, so karagdagan doon sa sinasabi ng mga Kristiyano na nagmumuslim, na-download niyo ba yung iQuran? Nilagay ko sa GC yung link. Sabi, وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Sinasabi nila, bakit hindi kami maniniwala kay Allah at sa siyang dumating sa amin na mensahe na mula sa katotohanan, yun nga, mensahe ng Islam. Paano hindi kami maniniwala rito? Ibig sabihin, sinasabi nila, walang duda na maniniwala talaga kami rito nang nabalitaan namin ng tungkol sa Islam. Kasi sa totoo niya, nung nag-Muslim ako, kahit ako na-realize ko Kasi nga nung active ako simbahan, nun bata pa ako. Tapos bandang huli habang nagkakaedad ako, may naisip ako na merong ginagawa yung mga Kristiyano na kung hindi nila gagawin, mas maganda sana. Kung hindi nila gagawin, halimbawa yung mga pesta, yung mga pagpaparada ng mga rebulto, ayaw na ayaw ko nun. Inisip ko, kung hindi ito gagawin ng mga Katoliko, mas maganda sana. Nakita ko yung Islam, ng doktrina ng Islam, yung mismong doktrina ng Kristyanismo na wala rito yung mga inaayawan kong katuruan ng Kristyanismo. Paniniwala sa mga rebulto, paniniwala sa indulhensya at kung ano-ano pa. Ganun nga ang nararamdaman ng kahit sino na dating Kristiyano na magmumuslim. Ng Islam, parang Kristyanismo mismo, pero nawala lang talaga dito yung mga bagay na idinagdag lang ng tao sa Kristyanismo. Yung paano hindi nila tatanggapin ang dumating sa kanila na katotohanan. Gayong, hinahangad nila na pumasok sila sa paraiso o papasukin sila ng kanilang Panginoon sa paraiso kasama ang matutuwid na mga tao, lalong-lalo na ang mga propeta. So paano hindi tatanggapin ng Kristiyano ang Islam? Gayong ito talaga ang hinahangad niya. Ito talaga ang kanyang hinahanap. Fatabuhumullahu bima qalu. Na dahil dito ay gagantimpalaan sila ni Allah sa kanilang mga sinabi. Yung sinabi nila na pagsaksi. So yun palang meron ng gantimpala. Paano pa kaya kapag isinabuhay nila yung sinabi nila? At ang gantimpala, jannatin tajri min tahtihal anhar, mga paraiso na dumadaloy sa ilalim nitong mga ilog, khalidina fiha. Mananatili naman sila rito habang panahon. Kung yung mga Hudyo kanina at yung mga nagpapanggap na Muslim na loyal sa kuffar, mananatili sa impyerno habang panahon, ang mga Kristiyano na nagmuslim, ang magiging gantimpalan nila ay mga paraiso na dumadaloy sa ilalim nitong mga ilog. Mananatili sila rito habang panahon, wadhalika jazaul muhsinin. Ito ang gantimpala sa mga matutuwid. Alhamdulillah. So nga, hindi maaaring magsama ang kawalang pananampalataya at ang pananampalataya sa isang puso. At hindi maaaring magsama ang pananampalataya at ang katapatan sa kuffar sa isang puso. Katulad ng kung paano hindi magsasama ang katapatan sa mananampalataya at hindi mananampalataya sa isang puso. Kasi magkaaway yun. Katulad ng tubig at langis, hindi yun pwedeng maghahalo. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin sa usapin na ito. Mahaba-haba pa itong tungkol
sa Mudaharatul Musyrikin. Kasi marami napapaloob dito na usapin. Al-wala wal bara, pati yung usapin mga usapin na may kinalaman sa ating pananampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano natin siya tatanggapin at kung paano siya tinanggihan ng mga kuffar. Maraming napapaloob dito. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.